Hi Leo, February 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo para dito sa bagong buwan ng Pebrero. Anong kailangan marinig ng mga Leo ngayon? Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys maya-maya. Leo, sa taong makakapakinig nito, Leo, February 2025, anong gabay po ang marapat nating maiparating para sa mga taong ito? Message. Leo, advice ngayong bagong buwan, February 2025. Leo, anong kailangan nyo marinig? Okay. Tumatalo na dito. Add tayo ng ilang messages. Leo, February. Hindi natin pipigilan yung ilang kusang tumatalon. Isa-isa. Leo, sa taong nakikinig ngayon, guidance advice para sa kanya. Anong kailangan mong marinig? Ito na. Ito na. Isa-isahin po natin. 8 of Wands, the Death card. Hindi kailangan katakutan, laliman. The Page of Cups. The World. Ayan, nagugulat si Moon siya. 8 of Wands, the World kasi ay narito. So, dyan pa lang nag-highlight ng international matters, agenda, kahit over the net lang yung connection. May ilang ganap na may patungkol sa ibang bansa. Could be about your personal relationship or relatives, kung meron kayo, or kung ito yung may patungkol sa work, napakalawak. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign na sa Leo, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Temperance card and the Queen of Swords, Reverse. Leo, Leo, Leo. Buwan ng Pebrero. Okay. So, maring merong ilang transitions, transformations, changes. Kayong pwedeng maramdaman. The Death card ay narito. Hindi kailangan katakutan. Yes, something will end to make room for something new. Ang lawak. Something new. Ano to? New beginnings. New project, new client, new love interest. Why not? The Page of Cups ay narito. Kahit over the net lang ito, guys, yun lang ano. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Temperance card. Pinapakalma tayo ng baraha. Kalma lang daw. Andito ang purpose sa ilang sitwasyon. Ang lalim. Nakakuha tayo ng ilang major arcana. Or may pagka-private. Okay, isa-isahin natin ha. Medyo na-overwhelm si Moonchild. Ang daming naisiparating ng cards. Relationship-wise, especially for some of you na nasa long-distance relationship. Okay, more low-key, private, chill yung aking nakikita. Kumbaga, lalo pa kung meron kayong ilang hindi ganun kagaanan na pinagdadaanan right now, no matter what your relationship status na, okay? Single in a relationship, couples, attached, married, wala namang perfect na relasyon, pero higit kayong pinagtitibay ngayon. Dumadaan man kayo sa ilang pagbabago, or ito pwedeng naramdaman na, or mararamdaman pa lang ngayong buwan, sabayan nyo lang ito. So, angatin nyo yung inyong mga strategy. Magplano para sigurado. Kung ngayon pa lang, parang meron kayong nararamdaman na pagbabago. Okay. Meron pa. Kung ang ilan po sa inyo ay napagtatanong kung andito ka pa sa tamang tao, tamang relasyon, posesyon, sa trabaho, dumadaan lang sa ilang changes. Ang inyong company, kung hindi tayo magiging practical, or talagang malilipat ka, may pag-shift, may pag-move, may pagbabago, guys. Sabi ko nga, something will end to make room for something new. So, ang pinaka magagawa, wala naman tayong ibang choice, kundi ang patuloy na sumabay, the 8 of Wands. May magandang movement, guys. Okay, gaano man minsan, nagkakaroon ng glitch, kabagalan, the World, Reverse, still, makakompleto niya yan. Unti-unti, ito ay isang proseso. Pagkatiwalaan niya yan. Stay flexible and adaptable sa ilang ganap na ito.
Hindi madali, lalo pa kung nasanay na tayo sa isang sitwasyon, relasyon. Pero, aking uulitin, lagi ko naman sinasabi, everything is temporary. Okay? It should be temporary. Meron kang abilidad dito. The Queen of Swords. Andito ang kakayanan mo. Paangatin mo yan. Gamitin mo ang iyong katalinuhan, yung natural na abilidad, yung strategiya na aking na-mention. Kasi baka yan, Queen of Swords reverse ay hindi nyo pinapaangat, hindi nyo pahintalutan. Meron kayong control. Andito yung leadership role nyo. Nasa inyo ang inyong kapalaran. Totoo naman yan. So, sana mapaangat yan ngayon. Sabayan nyo, if ever talagang merong ilang changes na ito na hindi madalas sa lahat ng pagkakataon. Pero ulitin ko, merong purpose, merong dahilan ng mga bagay-bagay. Okay, relationship. Maaaring nandito ang tuon ng ilan sa inyo. Kung kayo single, maaari pong may patungkol ito sa inyong matatawag na partner, partner in life, business, partner in business, partner in life. Maring meron kayong tatapusin. I will be honest. Tatapusin para sa mas ikagiginhawa, ikatatatag ng inyong partnership, relationship. Ano yung tatapusin nyo? The Death card. Ito yung ilang immaturity, the Page of Cups, reverse, yung ilang walang kadisiplinahan, kumbaga, walang katatagan. Ito yung tatapusin nyo. Okay? I-release nyo yung ilang, alam nyo, hindi na nakakapag-serve ng purpose sa inyong buhay. Umangat yung purpose dito, guys. O talagang kusang angat ito sa inyo ngayong buwan. Sense of purpose, Leo, na magampanan ang ilang pangangailangan. Siyempre pa, sa relasyon man o trabaho. At dito, dahil sa dami ng iniisip nyo, naway, mapakinggan nyo rin ang sinasabi ng inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally, February 2025. Very important to listen, guys. Listen to your body. Kasi sa dami, ang lawak, the world is here. Parang meron kayong hinahabol na kota. Hinahabol, meron kayong kukumpletuhin. Tinatapos, na hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Andito yung pag-push nyo, pagsunod nyo sa inyong mga boss, sa inyong ginagawa. Andito yung init. At the same time, baka nag-iinit na pala kayo. I mean, nilalagnat na pala ang ilan. Makaka-apply yan especially dito. Si Mars right now, the planet of energy, action, is currently in your 12th house. 12th house, napakalawak niyan. Best month for healing, guys. Healing. Magpagaling. At sa point na ito, guys, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po ako. Okay? Kung talagang hindi okay, health-wise, magpakonsulta sa mga professional. Or talagang kasi nga, dito yung pag-push nyo, grind kung grind, work kung work, listen to your body, guys. Okay? Magpalakas. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang sitwasyon sa inyong buhay kung pagod na pala kayo? Okay, recharge lang. Huwag nyo kalimutan ng magtulog. Balance is the key. Temperance card ay narito. Okay? Very important to rest. At i-treat nyo naman yung inyong mga sarili. Deserve nyo yan. Kasi nga nakikita ko naman ang pagpupush nyo dito. Ay, ano pa bang ma-add natin sa inyo? Or other messages, kung walang mag-apply doon sa ilan sa inyo, merong parating 8 of Wands, the world, parating sa inyo na balita, impormasyon na may kaugnayan sa ibang bansa or ibang lugar, or kung kayo mismo ay talagang magta-travel, meron ba ngayong buwan kahit sa simpleng pagpaplano, or may kaugnayan ito sa inyong mga trabaho, claim natin na very favorable ang buwang ito para sa inyo. Something new ang parating para sa mas hindi man madali, okay, para sa ilan, pero hanggat hindi nyo ito sinukuan, you're being unstoppable, Leo, merong parating na magandang balita. Patungo ito sa inyong higit na ikatatatag. Kumbaga yung growth, career growth,
Kaano man kalaki kaliit, pero i-claim natin na may magandang posibilidad. It could be a bonus, a reward, pag-level up sa inyong mga possession. New beginnings, guys. Positive possibilities. May magandang potential po. I-claim na natin yan. Or merong parating na pera. Why not? Sumasang-ayon, may umatching blessing. Blessing to you, guys. At dito, papasok ang usaping relasyon. During Aquarius season na tayo, guys. So, Aquarius season, nag-highlight para sa mga Leo ang inyong mga 7th house of relationship. So, dito, mas balance na. Mas i-claim natin, mas balance. Or ito yung kailangan yung mapaangat. Balancing relasyon ng walang pagkasobra or pagkakulang. Pero I feel na merong pag-spark, pag-glow up pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Para ito sa mas ikasisiya, ikatatatag, at ikasisecure ng inyong relationship sector. Ito ang umaangat para sa inyo, February 2025, Leo.